Matthew chapter 15 verse 21 hanggang sa sunod na mga talata. Ano po ang sabi dyan? At umalis doon sa Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. Narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang iyon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demonyo." Dapat siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanikan na nangagsasabi, "Palisin mo siya," sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Dapat siya ay sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Dapat lumapit siya at siya ay sinamba niya na nagsasabi, "Panginoon, sakluluhan mo ako." Sige pa. At siya ay sumagot at sinabi, "Hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Dapat sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsikain ng mga mumo sa nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayay, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo," at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang mga salita niya na atin pong natunghayan. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. So, ang atin pong pinag-aaralan is about intensify our faith. Amen. Lalo na sa panahon natin. Mahalaga na atin pong painitin ang atin pong pananalig sa Diyos. Ang atin pong pananampalataya, sabi ng Bible, ay inalintulad sa ginto. Sabi ni Apostol Pedro. Amin po ba? Na ang ginto upang maging dalisay ay idinadaan sa apoy. Amin po ba? At sabi niya, gayon din ang inyong pananampalataya na idinadaan sa mga mahigpit na mga pagsubok. Hallelujah. Ngayon, makita po natin mga minamahal, ang kwento patungkol sa isang babaeng Sinopian. Isang babaeng Kananea. Hallelujah. Diba? Makita po natin mga minamahal na
Ang kanyang problema ay ang kalagayan ng kanyang anak. No? Sabi po dyan, a gentlewoman who lived there came to him and pleading na nagsasabi, have mercy on me. Alala natin yung bulag na ang sigaw niya ay, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam niyo yung habag ng Diyos? Yun po ay isang napakahalaga na dapat nating malaman at ilagay sa ating puso at kaisipan na ang Diyos, hindi lang siya Diyos na mapagbiyaya. Siya'y Diyos na mahabagin. Sa gitna ng problema, sa gitna ng karamdaman, kailangan natin yung kahabagan ng Diyos. Diba? Pagka tayo nasa balig ng karamdaman, kailangan natin habag. Alam natin na tayo po'y anak ng Diyos. No? At yung karapatan ng pagiging anak ay nasa atin. Amin po ba? Binigyan tayo ng karapatan ni Lord. Hallelujah. At yung rights na yan, mga minamahal, dapat nating gamitin bilang Kristiyano at bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Ngayon, nakita po natin dito ang isang malaking hadlang at problema ng babae. Ano po? Kasi nga, sa panahon ng atin pong Panginoon, ay umiiral, yung tinatawag na discrimination. Lalo na kung hindi ka kalahi. Yung pagkakaiba ng lahi. Diba? Kahit na yung mga sa Amerika, yung mga Asyano, nakakaranas ng mga discrimination. Meron nga tayo mga kababayan, bigla lang na sinasapak, sinusuntok. Dahil ibang lahi. Hallelujah. So sa panahon ng ating pong Panginoon, yan po ay umiiral. Kasi nga, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil ay mga mababang uri. Mahinang klase, makasalanan, yung ibang lahi. Katulad natin, mga Hintil, ang tingin nila ay mga makasalanan tayo. Hallelujah. Pero sabi nga po ni James, ni Santiago, faith removes discrimination. Amen? Sa atin ang mga manampalataya dapat mawala. At tinatawag na diskriminasyon. Huwag tayo magtangi ng tao. Amen po ba? Ginawang halimbawa ni Santiago sa loob ng church. Hallelujah. Pagka may pumasok daw na isang mayaman at maraming mga ginto at tiyas sa katawan, sasabihin mo sa isang tao na naroon nakaupo, Brad, pwede ba lumipat ka sa likod? Kasi may uupo dito eh. Diba? So, ibig sabihin, nagtatangi daw tayo ng tao. Diba? Pagka mayaman pala, dapat ay maganda rin yung kanyang upuan. At yung mahirap na kapatid,
ay bahala na siya kung saan siya maupo. Hallelujah. At dito naman sa atin, pare-parehas naman ang upuan natin. Pare-parehas na plastic. Mayroon ba dito nakaupo sa ginto na upuan? O mayroon ba itong kapatiran na ang upuan niya ay may kutson sa upuan? Hallelujah. Pagka ang isang kapatid, alam niyo, malimit nating mapapakinggan. Maring hindi pa natin masyadong naririnig. Pero sa mga seminar namin, minsan, noong mga nakalipas na mga panahon, na lagi nababanggit, pag isang membro daw ay mas malaki magbigay, mas maraming pabor binibigay sa pastor. At laging namiminsyon ng pastor. Nabibigyan lagi ng appreciation sa church. Siyempre, ang ibang mga kapatiran naman na hindi masyado at hindi walang kapasidad ay nandun lang sa isang sulok, lulugo-lugo. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, iniiwasan natin ang mga bagay na ito. Kasi nga, baka isipin ng iba, nagtatangi tayo ng tao. Amen. Hallelujah. Kaya, huwag kayo magtatapos sa akin, kung minsan di kayo makamayan, hindi man tayo makamayan ng pastor, huwag niyong isipin na si pastor ay mayroong tinatangi. Hindi lang kayo nangitian eh. Malay nyo, nag-blurred ang mata ko. Blurred nga eh. Alam niyo, pagkaganyan, siyempre kilala ko naman kayo. Kahit hindi ko maaninag masyado ang inyong mukha, ay kilala ko na kayo yan. Pero pagdating sa labas, at wala akong salamin, ay huwag kayong umasa na mamukhaan ko kayo. Nandiyan pa kayo? Kaya nga mga minamahal, yun yung malaking problema sa panahon ni Jesus at ng Sinopian woman. Siya po'y nakatira sa Sinopia. Ang Sinopia pala ay isang lugar sa Tyre or Tyre. Na sa modernong panahon, sa ating panahon, ngayon ay tinatawag na Lebanon. So, ang Sinopian woman na ito ay taga-Lebanon. Hallelujah. Na minsan, lumapit sa atin pong Panginoon at nakiusap. Hallelujah. At ang pakiusap niya, mga minamahal, ay para sa kanyang anak. Hallelujah. Sabi ng Bible, a gentle woman who lived there and came to him pleading. Kay Lord, pwede tayo makiusap. Amen? Kung ano yung ating pong kalagayan, ano yung ating nararamdaman, pwede ka makiusap kay Lord. Hallelujah. Siyempre, ang babaeng ito, nung siya'y lumapit sa ating pong Panginoon, nananalig siya. Nananampalataya siya. Hallelujah. Na siya'y makakatanggap ng tugon galing kay Jesus. Amen? Di ba tayo, pag nag-pray tayo, sa atin pong Panginoon, naniniwala tayo na si Jesus ay tutugon.
Hallelujah. Alam po natin mga minamahal, sa lahat ng ating pangangailangan, si Jesus ay laging may tugon para sa atin. Amin po ba? Ha? Mayroong pangalan simbahan, Christ is the answer. Maganda, no? Christ is the answer. Si Kristo lang ang katugunan. Parang kanta, si Kristo lamang ang katugunan. So may tugon ang ating Panginoon. Kita po natin mga minamahal. Sabi ng Bible, ang babaeng ito ay nakiusap sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ano po sabi yan? She was pleading. Ha? Alam po yung salitang pleading? Yung pakiusap niya sa atin pong Panginoon ay gano'n na lamang para sa kalagayan ng kanyang babaeng anak. Hallelujah. Ng kalagayan ay pinahirapan ng isang demonyo. Alam niyo yun mga kapatid, pagka yan ang kondisyon ng ating anak, ikaw na magulang, o tayo na magulang, gagawin natin ang lahat, ang buo nating makakaya para lamang mapalaya ang ating anak. Amin po ba? Hallelujah. Sabi diyan, pleading. Ang sabi niya, have mercy on me. Hallelujah. Yun ang kanyang panawagan sa atin pong Panginoon. Nakahabagan ng Diyos ang kanyang anak. Hallelujah. Sabi niya, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments here severely. Kapag pinahirapan ng demonyo. Kaya nga, ang babaeng ito, mga minamahal, na lumapit sa atin pong Panginoon, na may pananampalataya sa kabila ng lahat na kanyang nararamdaman, na takot, na kung baka sa kanyang paglapit sa atin pong Panginoon, hallelujah, ay ma-reject siya. Diba? Minsan iniisip natin, baka hindi tayo pakinggan ng atin pong Panginoon. Pero dahilan sa may pananampalataya siya, hallelujah, lahat ng takot na yon ay kanyang na-overcome, na kanyang napagtagumpayan. Amen. At hindi siya nahiya na lumapit sa atin pong Panginoon, alang-alang sa kalagayan ng kanyang anak na babae. Amen. Di ba tayo na mga magulang? Yung concern natin, lagi ay para sa ating pamilya. Lalo na kung ang ating mga anak ay nasa ganitong kalagayan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, alam nga naman, Kristiyano ka, pupunta ka sa albularyo para lamang mapalaya. Diba? Eh, mga albularyo, ginagaya na rin ng pastor eh. Diba? Pagka nagpalaya sa demonyo, tinatanong, anong pangalan mo? Pero yung albularyo, tinatanong na rin pangalan ng demonyo eh. Sino ka? Taga saan ka? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, but Jesus gave her no reply. Hallelujah. Sa isip-isip ng babaeng ito na. Sa isip lang niya, siyempre. Diba?
Siyempre, tao lang eh. Tao lang. Tayong mga tao, nasasaktan tayo. Diba? Kahit sa kapwa natin, pagka tayo lumapit, na para bagang habang nagsasalita ka, para nagsalita ka sa hangin. Diba? Masasaktan din tayo. Ang babaeng ito'y lumapit sa atin pong Panginoon. Ang kanyang kahilingan ay kahabagan siya ng Diyos para sa kanyang anak. Pero, sabi ng Bible, walang tugon si Lord. Hindi siya umibig. Hallelujah. Pagka ganon ang sitwasyon, walang ibig si Lord. Marami tayong iniisip, ano kaya? Narinig kaya ni Lord yun? Yung ating prayer, napakinggan kaya ni Lord? Hallelujah. Sa palagay niyo mga minamahal, yung mga prayer natin na ginagawa araw-araw, narinig kaya ni Lord yon? Amen! Bakit? Ang Diyos natin hindi bingi. Hallelujah. No? Hindi naman sa Diyos na nakalagay sa dingding eh. Hallelujah. Sa Diyos na buhay. Sa Diyos ng langit at ng lupa. Hallelujah. At Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hallelujah. Na laging bukas ang kanyang pandinig para pakinggan kung ano ang iyong panalangin at kahilingan sa Kanya. Pero ang babaeng ito, hallelujah, nang humingi siya ng kahabagan sa atin pong Panginoon, wala siyang napakinggan. Hindi man lang umimik si Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? Sa kasunod, sabi niya, not every the word. Hallelujah. Then, his disciples urged him to send her away. Yun pang malungkot. Yung mga alagad ng atin pong Panginoon na wala namang may tulong. No? Ito sa kalagayan ng babae, sinulsulan pa ang ating Panginoon. Panginoon, palisin mo na. Ang ingay, nadidisturbo tayo. Sigaw ng sigaw sa hulihan natin. Alam niyo yon, mga minamahal? Yung mga alagad ng ating Panginoon, parang walang pakialam doon sa kalagayan ng babae. Hallelujah. Sa halip na i-encourage yan, nalakasan mo ang iyong loob. Ano ang kanilang suggestion sa ating Panginoon? Paalisin. Pwede ba yun? Hallelujah. Porque ibang lahi, na kapatid mga minamahal, ay wala ng karapatan sa mga bagay at mabuting bagay na galing sa Diyos. Hallelujah. Pero ang babaeng ito ay mayroong matatag at matibay na pananalig sa Diyos. Pag may pananampalataya ka, huwag kang tumigil. Amen. Tandaan natin yan. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, huwag kang tumigil. Ay, ganyan pala si Lord eh. No? Tagal ko nang nagpipray. Wala namang tugon eh. Alam niyo mga minamahal, kung yung diskriminasyon ay napagtagumpayan ng babae, hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpapigil.
nung siya nakiusap sa Panginoon, ni wala man lang tugon si Lord. Kahit kaunting salita. No? Para magbigay ng assurance sa kanya na si Lord ay may gagawin sa kalagayan ng kanyang anak. Pero wala. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, bawat sa atin, susubukin ng Diyos ang atin pong katatagan. Amen? Susubukin ng atin pong Panginoon kung gaano katibay, hallelujah, kung gaano katatag ang iyong pundasyon sa iyong pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Totoo mga kapatid, hindi ibig sabihin na minsan parang hindi natin nakikita na ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay tumutugon. Hindi ibig sabihin na walang ginagawa si Lord. Adyan pa kayo? Huwag mong isipin yon. Hallelujah. Na minsan, ang pananahimik ng Diyos na hindi siya umimik kahit kaunti man, hindi ibig sabihin, hindi kaya narinig. Hindi kaya napakinggan. Huwag natin isipin sa ating kalagayan at buhay na hindi natin naramdaman ang kanyang presensya ay wala si Lord. At hindi niya alintana kung ano ang kalagayan natin. Kapatid, mga minamahal, tinitingnan ng Diyos gaano katibay ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Glory, glory to God. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Habang tayo'y nabubuhay, mabuhay tayo sa pananampalataya. Diba? Sabi nga ni Pablo, I live by faith and not by sight. Why? Sapagkat ang nabubuhay sa mga bagay na ikita ay pansamantala lang yan. Ngunit ang nabubuhay sa panampalataya, ito ay pangwalang hanggan. Diba? Yung naniniwala ka, although sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naranasan, pero naniniwala ka na ang Diyos ay gagawa ng mirakulo sa buhay mo. Katulad ng babaeng ito. Hallelujah. Diba? Kung sa kalagayan natin, ano po mararamdaman natin? No? Madi-discourage tayo. Pero ano po ang kahalagahan natin makikita dito? Faith. No? Hindi lamang niya i-remove yung discrimination at takot sa buhay natin. It overcomes discouragement. Amen? Sa buhay natin, maraming pagkakataon sa buhay natin, madi-discourage tayo. Hallelujah. Kung maaaring i-discourage ka pa ng kapwa mo, ng iyong kapatid sa Panginoon, hallelujah, madi-discourage ka. Pero kung may pananampalataya ka sa Panginoon, kaya mong pagtagumpayan anumang discouragement na maaring darating sa buhay natin. Diba? Ang babaeng ito, alam niyo, masakit para sa kanya. Hallelujah. Kung pwede lang, no? Magpadala na siya sa discouragement. Kasi nga, diba? Ang taas-taas ng tingin niya sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Yung kanyang paniniwala kay Jesus, sipin natin, sabi ng Bible, no? Yung kanyang kahilingan at pakiusap sa Panginoon. At sabi niya, Jesus, anak ni David, sipin natin, alam ng babaeng ito
hallelujah, na ang ating pong Panginoon ay kinikilala niya, hallelujah, na mula sa lahi ni David, sapagkat yun ang sabi ng Bible, na ang Messiah, ang tagapagligtas, at sa Jesus ay magmumula sa angkan ni David. At yun na sa Jesus na kanyang tinatawagan at pinakikiusapan para sa kalagayan ng kanyang anak. Hallelujah. Ano ang sabi ng Bible? Sunod. Sabi po dyan, sa verse 23, she is bothering us with all her begging. Verse 24, then Jesus said to the woman, sabi niya, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Ang tugon ng ating Panginoon sa babae, ako'y sinugo lamang para sa mga naliligaw na tupa sa Israel. Hallelujah. So bilang tao, siyempre, hindi man nagpalatay yung babae na nasaktan siya. Diba? Masakit yun para sa kanya eh. Kasi talagang ipinamukha ng ating pong Panginoon sa kanya. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama sa lahi ng Israel eh. Eh ako'y sinugo para lang sa mga naliligaw na tupa sa Israel. Hindi ka kasama dun eh. Hallelujah. Alam niyo yun? Di ba masakit para sa babaeng ito na marinig? Hallelujah. Pero yun yung katotohanan na sinabi ng ating pong Panginoon para sa Kanya. Hallelujah. Ngunit ano ang tugon ng babae? Ito na. But she came and worshiped Him. Hallelujah. Nakita po natin yung positibong tugon or action ng babaeng ito sa sinabi ng ating Panginoon na kanyang napakinggan. Sa halip ma-discourage siya, sa halip na siya'y tumalikod at tumalis na lamang na para walang siyang narinig at nangyari sa kanyang buhay. Kapatid, mga minamahal, hindi siya nagpatinag sa kanyang pagtitiwala at pagpananampalataya sa atin pong Panginoon. Anong ginawa ng babaeng ito? Sinamba niya ang ating Panginoon. Hindi siya tumigil sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ay kung tayo ang nasa kalagayan ng babaeng ito, siguro, isang taon tayo hindi magsimba. Diba? Siyempre, mati-discourage tayo. Ano po? Hallelujah. Pero ang ginawa ng babae, sinamba niya ang ating Panginoon. She came and worshiped Him and pleading again. Hallelujah. Alam niyo yun, mga kapatid? Inulit niya yung kanyang pakiusap sa atin pong Panginoon. Pwede naman eh. Amen? Pwede naman natin ulitin eh. Hallelujah.
ang babaeng ito, sabi ng Bible, pleading again. Sabi niya, Lord, help me. Hallelujah. Sa una, sabi niya, have mercy on me. Sa pangalawa, sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman ako. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, Jesus responded, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Kung kanina masakit, no? Kanyang napakinggan, higit na mas masakit. Alam niyo yun? Bakit? Kinumpara na sa aso eh. No? Na yung hindi kalahi ng mga Hudyo ay mga aso. Kapatid, mga minamahal, kita po natin yung kababaang loob ng Gentile woman na ito. Tayo, bilang mga hintil na mga Kristiyano, kailangan natin ang espiritu ng kababaan. Amen? Totoo naman eh. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos eh. Bakit? Yung kaligtasan natin, biyaya ng Diyos yan. Diba? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Tanggap natin yon. Bakit? Tayo'y sanga ng ulibong ligaw na iniugpong lamang sa tunay na sanga dahilan sa ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Tanggap ng babaeng ito lahat ng sinabi ng ating pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, buong puso at buong pagpapakumbaba na tinanggap niya kung anong sinabi ng ating pong Panginoon sapagkat katotohanan lamang ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Sabi ng Bible, sabi ng babae, she replied, that's true. Diba? Sa buhay natin, aminin natin, tayo naman ay mga makasalanan sa harap ng Diyos. Amen? Di ba sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Hallelujah. Ba? Kaya sabi ng babae, that's true. Di ba? Naroon ang pag-amin at pagtanggap ng babae na siya'y isang taong makasalanan sa harap ng Diyos. Hallelujah. Ngunit sabi niya, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. Kita po natin, yung tiyatag na wise answer ng babae. Yung tugon niya sa atin pong Panginoon, makikita natin na mayroong malalim na mensahe para sa Diyos at sa atin pong Panginoon. Hallelujah! Isang mensahe na gusto niyang iparating sa atin pong Panginoon. Totoo. Yun ang tingin ng mga Hudyo sa amin na mga Hintil. Hallelujah. Pero, ang mga aso man ay may karapatan. Kapatid, mga minamahal, yung karapatan na yon,
mayroon tayo. Binigay ni Lord. Bakit? Tayo'y tao. Na nilikha ng Diyos na kawangis niya. Alam niyo yun? Hallelujah. Gusto lang ipakita ng atin pong pangsubukin ang pananampalataya ng babaeng ito. Hallelujah. Sapagkat yun ang totoo na nangyayari sa panahon ni Lord. Na ginagawa ng mga Hudyo sa ibang lahi. Pero kailanman hindi yun hahayaan ng Diyos na mangyari at magpatuloy. Amen? Amen. Kaya nga, sa pananampalataya, sa ating kalagayan, pantay-pantay tayo kay Lord. Ano man ang ating estado sa buhay, ano man ang hugis ng mukha natin, anak ka ng Diyos. Amen? Pantay-pantay tayo kay Lord. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ng ating pong Panginoon sa babae, "Dear woman." Di ba ang ganda, no? Di ba noon, nagawa ka ng love letter, "Dear, sweetheart." Na? Ngayon may dear pa ba? Parang wala na dear na ako nababasa eh. Dear honey, kumain ka na ba? Wala, dire-diretso na ngayon eh. No? Shortcut na ngayon, ang mga ligawan. Ay noon, talagang isip mo muna, dear. Talagang, no? Doon para sa dear, eh, tagal bago may suot, dear. Hallelujah. Iisipin mo kung ano yung kasunod eh. May pa-English pa. Hallelujah. Alam niyo yan, mga kapatid? Sa kabila ng masasakit na napakinggan ng babaeng ito, sa huli, sabi ni Lord sa babae, "Dear woman." Kapatid, mga minamahal, naisipadama ni Jesus na mahal din siya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. No? Kaya nga, yung bati ni Lord sa kanya ay dear eh. Mahal. Hallelujah. Dear woman, sabi ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi diyan, Jesus said to her, "Your faith is great." Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kita po natin, biglang kumambyo si Lord. Bakit? Sapagkat yung pananampalataya, mayroon ang babaeng ito, ay isang pananampalatayang pambihira. Dapat ganun tayo minsan, mga minamahal. Magkaroon tayo ng isang pambihirang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Diba? Kasi nga, yun lang yung paraan para si Lord. Pa-please natin eh. Diba? Ang atin pong Panginoon, nung marinig niya yung sinabi at rason ng babaeng ito, tanggap niya lahat ng sinabi ng ating Panginoon sa kanya. Totoo. No? Kami ng mga hintil ay mga aso lamang sa tingin ng mga Hudyo. Pero may karapatan din kami na kumain ng mga mumong nahulog sa hapag ng aming master. Amin po ba? Diba? Aso man may karapatan din eh. Hallelujah. Pero yung mga aso natin sa bahay. Diba?
ramdam nila yung pagmamahal natin. Amen? Nararamdaman na pag minahal mo ang iyong alagang aso, mararamdaman mo rin yung pagmamahal nila. Diba? Pag tingnan mo yung aso mo sa bahay, aso natin, mata sa mata, parang kung anong naramdaman, nararamdaman mo rin. Maliban lang kung wala kang malasakit sa aso. Diba? Kung wala kang pagmamahal sa alagang hayop. Yung aming ang pusa, pag pinagalitan namin titingin sa iyo. Mga iyo ko Hallelujah. Ha? Yung aming alagang pusa, pagka ako'y nakaupo, lalapit sa akin, akyat, kakalabitin ako. Mahina lang naman Alam niya kung masakit Gutom ka na? Ay kung binigyan lang nga sila ng Diyos ng capability na magsalita, hindi nagsalita na sana sila, pero yun lang kanila Oh. Kapatid mga minamahal, no? Aso man, may karapatan din. Kaya nga natuwa si Lord Nang matuwa si Lord, sabi ni Lord sa kanya, "Dear woman." Diba? Tandaan natin, kapatid. No? Pag nakita at naramdaman ni Lord ang panampalataya natin, "Dear, anak, kamusta ka na?" Pag sinabing "dear", ibig sabihin, mahal tayo ni Lord. Amen. No? Mahal. Oh, hallelujah. Kaya nga ang pagmamahal ng Diyos, hallelujah, hindi natin matatawaran. Hindi natin masukat ang pag-ibig ng Diyos. Dear woman, your faith is great. Diba? Yung pananampalataya na ipinakita ng babaeng ito, pambihira. No? Kaya nga, sa tuwa ng ating pong Panginoon, hallelujah, sabi ng Bible, ano po ang sabi dyan? "Dear woman," Jesus said to her, "Your faith is great. Your request is granted." Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Napakagandang pakinggan. Diba? Kung yung hiling mo sa Diyos ay ganito ang kanyang tugon. Hallelujah! Your request is granted. Diba? Yung hiningi mo sa Kanya, tinugon na ni Lord. Amen? Pasalamatan mo si Lord. Di ba sabi ng Bible, kahit hindi mo pa nga natanggap, di dapat pasalamatan mo na siya Ang problema, kahit pasalamat man lamang, hindi mo mabanggit para kay Lord Di ba? Sinabing, lahat ng pinagpala, magpasalamat. Iisip natin, ano pasalamatan natin? Hindi mo ba naramdaman? Di mo pasalamatan ang Diyos sa buhay na mayroon ka? Sa lakas na ating taglay? Diba? Hallelujah. Kaya sa prayer meeting, laging unang pasalamat si Tirakel. Alam na kung sinong kasunod Parang alam na ang programa kung sinong sunod pasalamat. Sunod si Padre Jerry. Hallelujah. Pero dapat nating pasalamatan ang ating Panginoon. Kailan ba tayo dapat magpasalamat? Pagpatay na tayo? Ay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, your request is granted. Diba? Hallelujah. Anong blessing mayroon
natanggap ang babaeng ito. Kaya nga, pag may pananampalataya ka kay Lord, kailanman, hindi ka pa-disappoint kay Lord. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Intensify your faith in God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Sa akin, blurred ang aking mata. Problema ko gabi, wala akong salamin. Yung pinagawan ko ng salamin na doktor, usapan namin ay Sabado. Hinihintay ko Sabado maghapon. Ako parating na si Pito, wala pa rin si doktor. Kaya may pagalitan ko si doktor Si brother. Kapatiran pala natin si doktor Si Dr. Castillo, dyan sa labas. Sabi pa sa Dok, sana Sabado, kasi Linggo. May simba kami Sabi niya, saan simbahan niyo? Diyan po sa may Lapusang Tulay. Pastor po kami. Ay, Christian din ako. Ay, Brad, Dok. Di kamayan kami, doktor. Ang problema, hindi tinapos yung salamin ko. Kaya may problema yan sa akin. Ito naman, Brad, Dok, ilagay mo ko sa maling alanganin Pero God is good. Amen? Hallelujah. Ang Diyos natin ay mabuti at tapat. Hallelujah. May mga tinda kaming reading glass. Buti na lang mayroon. Miski pa paano. Habag ng Diyos yan Amin po ba? Glory, glory to God. Sabi na, yung resulta ng blood chem ko, mataas daw ang aking cholesterol. Bawal ang mga mamantika. Bawal ang matamis. Ang daming bawal. Parang bigla akong nalungkot. Kakoy, ito na siguro. Ito na siguro. Darating sa buhay natin. Pagka marami ng bawal, para bagang hindi na masarap ang mabuhay. Kumakain kami ni Pastora ng oatmeal, walang lasa. Kakoy, ano bang buhay itong atin? Pero pag nasanay ka pala sa mga pagkain na walang lasa, masaya din. Bakit? Ay gusto ko pang mabuhay ng mahaba Nandyan pa kayo? Ay sabi doon sa result, yung nakita sa urine ko sa ihi, may asukal. Ako subukan ko nga mag-ihi sa labas kung langgamin. Alam niyo, ang mga langgam, doktor din yan Pag ang ihi nyo nilanggam, totoo. May glucose ang ihi nyo. Hindi ko pa nasubukan ipabasa pa namin sa doktor yung resulta ng blood chem ko Yun nga sinasabi ko, ayaw kong magpa-test, ayaw kong magpa-check up Malaman kung ano mga diferensya Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Sabi ko nga sa mga kapatiran dito nung Miyerkules, dapat lang magpa-check up tayo. Bakit? Mahirap manalangin ng patsamba. Nandiyan pa kayo? Kaya, pagka dumating yung resulta, alam mo na kung ano yung panalangin mo. Amin po ba? Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya salamat sa Panginoon. Dati-dati lagi only rice. Ngayon, konting rice. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya salamat sa ating pong Panginoon.
Pero salamat sa Diyos, malakas po ako. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan lang talaga. Ano po yung tama at dapat kalooban ng Diyos, doon tayo. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang atin. Tayo po'y manalangin sa atin pong Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Habang tayo po'y nakapikit, tumingin tayo sa Diyos. Tingnan natin si Lord sa langit na nakatingin sa iyo. Hallelujah. Glory, glory to God. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng matatag na pananampalataya. Matibay na pagtitiwala sa Kanya. At panghawakan natin ng matibay ang Kanyang pangako at mga salita. Kapatid, ano man ang ating hiling, huwag tayong mawala ng pag-asa sa Diyos. Huwag tayong tumigil. Huwag kang ma-discourage. Tuloy lang, sambahin mo si Lord. Humingi ka ng mga pabor kay Lord. Hallelujah. Kapatid, darating ang isang araw, anuman ang bagay na gusto mo mangyari, gagawin ng Diyos para sa iyo. Dahil mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Hallelujah. From Beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus. Jesus is the Center of my life. Hallelujah. Gawin po natin Jesus said, na sa Jesus ay sentro ng ating buhay. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Nothing else Matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. And Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus be the center of my life. And Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Hallelujah, Jesus. Nothing in This world will do. Jesus, you're the Center. and
all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, It's all about you. Yes, oh God, hallelujah. Jesus be the center of your Lord, salamat sa umaga pong ito. Salamat sa araw-araw na pribilehiyo na kami, Panginoon, ay pinagkatiwalaan mo ng buhay at lakas. Hallelujah. Lord, salamat sa iyo po mga salita. Na patuloy na nagbibigyan ng reminder sa amin. Ano man ang mga discouragement o trials na maaring dumating sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay magpatuloy at hindi tumigil, na sumamba at magpuri sa inyo, makiusap at tumawag sa inyo, at maniwala na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Hallelujah. Lord, salamat. Ikaw ang Diyos na tumawag at pumili sa iyong mga anak. Ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming nararamdaman, Lord, ang lahat ng ito ay aming inilalapit sa inyong paanan, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, sa mga kapatiran namin na may karamdaman in the name of Jesus Christ. Salamat sa kagalingan. Salamat sa himala, dakilang Diyos. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, dakilang Diyos, sa huling panahong ito, ipaparanas mo sa bawat isa ang mga tanda, signs and wonders, O God. Hallelujah. Na maranasan ng iyong mga anak. Hallelujah. Sapagkat alam namin, dakilang Diyos, ikaw ay Diyos na gumagawa ng himala sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Pagpalain mo ang bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Uwi kami sa mga tahanan. Taglay namin ang pag-asa mula sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na kapangyarihan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, di nagpapabaya. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan ngayong umaga. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa pagkikipisan na iyong banal na Espiritu. Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po sa bawat isa. God bless you. Hallelujah.